araw pala ay nagkaayayaan kami sa may alang-alang brunch breakfast restaurant dito sa may Tainan. Habang nakaupo nga kami, ayan nga't namimili na yung biyanan ko ng makakain at inalok kami kung ano yung mga gusto namin kainin. Pagkadating ng counter, si mama na yung nakipag-usap at nag-additional na lang kami ng apple juice saka ng bread para kay Luna. Just in case lang na hindi magustuhan ni Luna ay may option siyang bread. Ayan nga, tumatakbo pa siya sa papa niya para ipakita yung naibili sa kanyang apple juice. Kala niya siguro tutulungan siya ng papa niyang buksan at ipainom sa kanya, pero hindi namin siya pinainom agad. Syempre, kakain muna. Ayan nga, dumating na agad yung order ni mama na noodles. Sumunod naman yung kay Mr. na parang carbonara and may salad pang kasama. Mukha lang konti yan pero napakadaming serving yan at busog na busog ka talaga. Sulit yung bayad dito. Ito naman pala yung order ko, spaghetti na may fries. Pagkatapos ngayon, nagsimula na rin kaming kumain at ayan nga, si Luna at sinusubo-subuan na lang namin kung anong gusto niyang kainin. After naman namin kumain ay dumiretso naman kami sa playground para magpapaba ng kinain. Ayan nga, pinagpalaro namin si Luna dito sa may playground. Talagang sinasanay ko si Luna na maglaro and ma-expose sa mga bata dito sa playground para at least mag-start man siya mag-aral, hindi na siya gano'n na maninibago. And kahit papaano ay makakapag-adjust na siya sa pakikipag-socialize sa ibang mga bata. Ayan nga, tuwang-tuwa siya dyan sa paupong-upo na yan na ganyan. Tuwang-tuwa rin naman yung papa niya kasi inaalalayan niya rin naman. And tinitignan lang. Hinahapunan naman, ayan nga, nagpunta kami dito sa may bilihan ng mga gamit panghuli ng isda saka ng mga hipon. Kasi mamimili si Mr. dito ng mga gagamitin niya para sa paghuhuli namin ng hipon sa susunod na araw. Tara, samahan ko nyo kami at tignan nyo kung paano si Mr. mamili dito ng mga gagamitin niya. Pagkatapos nga, ayan, at nagbayad na rin si Mr. para makauwi na rin kami at makabili pa ng ibang gagamitin niya sa paghuhuli ng hipon. Ganito kami pag mamimingwit. Mamimili muna ng mga gagamitin bago kami mamingwit para dire-diretso na lang daw. Kinabukasan na ito, maaga kaming pumunta dito sa may Tiaoxiachang. Ito yung tawag dito sa hulihan ng mga hipon. Kasama pala namin si Luna, pati yung biyanan ko, saka yung tita ng mister ko, pati yung friend nila. Kadalasan kasi ganito ang mga banding dito sa kanila. Palipas oras kapag walang magawa. Nakaka-enjoy din naman. Dati-rati naiinip ako pero ngayon nai-enjoy ko na rin. Ma-share ko lang pala, dati-rati inip na inip talaga ako sa ganito kasi hindi ko siya nai-enjoy. And talagang hindi ko nakikitang nakaka-enjoy siya, pero nung ako na yung nasa sitwasyon nila and iniintindi ko lahat, ang mga simpleng bagay pala ang nakakapagpasaya talaga, katulad nitong ginagawa namin ngayon, na ngayon ko lang na-appreciate nung sobra-sobra. Sa buhay talaga natin, kailangan lang natin ang makontento para mas maging masaya yung pamumuhay natin at mas maging magaan yung pamumuhay natin. O siya, ang dami ko ng drama. Ayan na nga, at nagre-ready na pala si Mr. para sa panghuli ng hipon namin. Bali yung ginamit niya ay ang bitukan ng mga isda pangpain para sa mga hipon na huhulihin namin ngayong araw. Yung babae pala na sumisigaw, sinabi niya sa amin na pag nakapagsimula na kami ay kumuha na daw ng time para mabigyan na kami ng oras kasi dito per hour ang bayad ay 200. Yung mag-e-exceed sa 2 hours ay 150 na lamang daw. Nung nakakuha na pala ng oras sila Mr. ayan nga't nakahuli na kaagad si Mr. ng unang hipon. Pinakita niya pa kay Luna, nakakatuwa nga't nakaumpisa na kaagad ng hipon kami. Maya-maya nga, ayan, at nakakahuli ulit si Mr. Nakakatuwa nga at sunod-sunod na. Si Luna naman ay nag-e-enjoy din sa ginagawa ng papa niya. Buti na nga lang at hindi siya ganun na naiinip. At maya-maya nga, lumabas din naman kami. Sinundan ko kasi si Luna, pati yung biyanan ko. At nagpunta sila dito sa may maliit na Miao. O yung temple na tinatawag nila dito. Buti nga at nakapag-video ako dito sa loob. Tara, samahan nyo kami. Maya-maya
nga lang din ay may mga dumating na ganyan. Meron palang okasyon ang temple dito ngayon. Kaya ayan, pinanood muna namin ang panandalian. Tara, samahan nyo ako at panoorin rin natin. Pagkatapos nga namin mapanood, ayan nga't bumalik ulit kami sa loob at si Luna ay nakihuli na din ng hipon sa papa niya. Maya-maya nga't ayan nga't may nabingwit si Lunang hipon. Tuwang-tuwa ang papa niya kasi pag ganyan-ganyan lang si Luna pero may nahuli din siyang isa. Pagkatapos nga, ayan nga't nang huli pa ulit kami. Tara, samahan nyo kami. Nagluto pala ako ngayon ng kinamatisang salmon for Luna. Pagkatapos yung kalahati naman ay ipinrito ko lang. Kami lang naman ang nandito sa bahay kaya konti lang din yung prep food ko for us. Pagkatapos nga'y hinanda ko na para makakain na rin si Luna for lunch. Habang nanonood nga siya ng favorite niyang Cocomelon, ayan nga't sinimulan niya na rin kumain. Nung una pa nga'y sinusubuan ko siya pero maya-maya lang din ay inagaw niya na rin sa akin yung kutsara niya and siya na lang daw ang magsusubo sa sarili niya. Kaya hinayaan ko na lang din siya. Tara, samahan niyo kami at panoorin niyo si Luna kung paano siya kumain.
Nung natapos na siyang kumain, ayan nga't pinainom ko naman siya ng Yakult. Bale, itong Yakult na ito ay yogurt probiotic strawberry flavor. Ma-share ko lang pala, kami lang madalas dito sa bahay, kaya konti lang din yung niluluto ko. Yung tamang-tama lang din sa amin. Madalas kasi pag uwi ni Mister, iba rin naman yung gusto niyang kainin and ayaw niya ng magkanin kasi nakapagtanghalian na rin naman siya ng kanin sa trabaho niya. Kaya para hindi nasasayang yung mga pagkain namin, kukunti lang talaga yung niluluto ko. Maya-maya lang, ayan nga't si Lunat nananaid pa ng yogurt strawberry drink niya. Pagkatapos niya nga dyang kumain, ayan nga't pinagpahinga ko lang muna siya dahil alam kong manghihingi siya ng blueberries na favorite fruit niya. Maya-maya nga lang ay hinugasan ko na at ayan, sinimulan niya na ulit kumain. Alam niyo ba, ito talaga yung pinagpapasalamat ko dahil naging hands-on mom ako. Ang kagandahan sa pagiging hands-on mom ko ay nakikita ko at alam ko kung ano yung napapakain kong tamang food para sa anak ko. And syempre, alagang-alagang maigi dahil anak ko to. Thankful ako and blessed sa mister ko dahil good provider siya. And nakakatuwa lang kasi pinapriority niya kami every day off niya. And talagang pinapatunayan niya na napaka-consistent ng love niya for us. Kaya aaminin ko na, hindi man gwapo yung asawa ko sa paningin ko noon, ay nagiging gwapo na dahil sa mga ginagawa niya sa amin ngayon. Kasi sa totoo lang, ang hirap ng makahanap ng ganitong klaseng lalaki na magbibigay sa'yo ng lahat-lahat. Kaya girls, wag niyong ibababa yung standards niyo kasi may nakalaan talaga si Lord para sa atin. At ayan na nga, busog na si Luna kaya napasayaw na lang. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Hanggang sa susunod!